Napatigil ka na ba sa gitna ng isang abalang araw, tiningnan ang iyong buhay, at tunay na nagtaka, nasaan ang lahat ng ito? Hindi lamang ang iyong karera, ang iyong mga relasyon, o ang iyong 5 taong plano, ngunit ang iyong kaluluwa. Saan ito patungo? Ito ay isang katanungan na ang mga hams sa ilalim ng ibabaw ng ating buhay, ay madalas na nalunod sa ingay ng mundo, ngunit ito ang pinakakritikal na tanong na haharapin natin. Sapagkat kinikilala natin ito o hindi, ang bawat isa sa atin ay nasa isang paglalakbay, naglalakad ng isang landas na haantong sa isang pangwakas, hindi maibabalik na patutunguhan. Walang nakatayo pa rin, walang neutral na lupa. Ikaw, sa sandaling ito, naglalakad patungo sa isa sa 2 lugar. At ang landas na iyong naroroon ay matukoy ang isang kawalang hanggan na hindi mo maaaring isipin. Hindi ito isang taktika ng takot, ito ang pinakamalalim at mapagmahal na babala na ibinigay sa sangkatauhan. Ang pagpili, at ang paglalakbay, nagsimula ng matagal, at ngayon, dapat nating maunawaan kung aling landas tayo. Mula sa simula ng panahon, nilinaw ng Diyos na ang sangkatauhan ay nakatayo sa isang walang hanggang crossroads. Hindi ito isang komplikadong teolohikal na puzzle na nakalaan para sa mga eskolar, ito ay isang pundasyon ng katotohanan ng ating pag-iral. Mayroong 2 mga landas, at 2 lamang. Ang isa ay isang landas ng koneksyon, layunin, at pakikipag-ugnay sa ating lumikha, isang landas na humahantong sa tinatawag ng mga banal na kasulatan, totoo at walang hanggang buhay. Ang iba pa ay isang landas ng paghihiwalay, kawalan ng laman, at paghihimagsik, na hindi maiiwasang humahantong sa pagkawasak. Sa aklat ng Deuteronomio, bago pa lumakad si Jesus sa mundo, inilatag ng Diyos ang pagpili na ito para sa kanyang bayan. Sinabi niya, itinakda ko bago kabuhay at kamatayan, pagpapala at pagmumura, sa makatuwid pumili ng buhay, upang ikaw at ang iyong mga inapo ay maaaring mabuhay. Pansinin ang kaliwanagan. Walang ikatlong pagpipilian, walang nakamamanghang ruta na lumalampas sa patutunguhan. Ito ay buhay o kamatayan. Isang pagpapala o isang sumpa. Ang prinsipyong ito ay pinagtagpi sa mismong tela ng ating espiritual na katotohanan. Hindi mahalaga kung sino ka, kung ano ang nakamit mo, kung saan ka ipinanganak, o kahit na kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Ang iyong buhay ay gumagalaw sa isang direksyon. Ikaw ay nasa isa sa 2 landas na ito. Ang dakilang panlilinlang ng ating edad ay ang ideya na maaari nating mailabas ang ating sariling landas, isang gitnang paraan na nanghihiram ng kaunti mula sa katotohanan ng Diyos at marami mula sa ginhawa sa mundo, at kahit papaano ay magtatapos sa isang lugar ng kapayapaan. Ngunit ang isang ilog ay mayroon lamang isang kasalukuyang. Ang isang tren ay nasa isang hanay ng mga track. Maaari mong gawing muli ang iyong cabin, masisiyahan ka sa paglalakbay, maaari mong baliwalain ang conductor, ngunit hindi mo mababago ang patutunguhan na inilalagay ng mga track. Si Jesus mismo ay nagsalita tungkol dito sa nakamamanghang Kailan Awan, gamit ang isang simple ngunit malakas na imahe na dapat nating gawin. Sa Ebanghelyo ni Mateo, inilarawan niya ang 2 landas na ito. Sinabi niya, ipasok sa pamamagitan ng makitid na gate, sapagkat ang malawak ay ang gate at malawak ay ang landas na humahantong sa pagkawasak, at maraming mga pumapasok dito. Dahil ang makitid ay ang gate at mahirap ay ang paraan na humahantong sa buhay, at kakaunti ang nakakahanap nito. Ipos natin at tunay na larawan kung ano ang inilalarawan niya. Ang malawak na landas ay madaling mahanap. Ito ang default na setting para sa sangkatauhan. Malawak ito, na nangangahulugang mayroon itong silid para sa lahat, bawat opinyon, bawat pamumuhay, bawat katotohanan na gawa sa sarili. Hindi ito nangangailangan ng sakripisyo, walang pagtanggi sa sarili, walang pagsuko. Ito ay komportable, sikat, at masikip. Ito ang landas ng hindi bababa sa paglaban, ang isa na dumadaloy sa kasalukuyang kultura. Sinasabi sa iyo na sundin ang iyong puso, upang maging iyong sariling katotohanan, gawin kung ano ang pakiramdam ng mabuti. Ito ay isang landas na puno ng ingay, kaguluhan, at pansamantalang kasiyahan, lahat ay idinisenyo upang hindi ka tumingala at magtanong kung saan ka tunay na pupunta. Ngunit si Jesus, sa kanyang walang hanggan na pag-ibig, ay nakakabit ng isang nakakatakot na patutunguhan sa madaling kalsada na ito, pagkawasak. Ito ay isang landas na parang kalayaan, ngunit sa katotohanan, ang pinakamalawak na posibleng daan patungo sa isang bilangguan. Pagkatapos, ipinakita niya ang kahalili, ang makitid na landas.
Ang pasukan, ang gate, ay maliit. Hindi ito natisod sa pamamagitan ng aksidente, dapat itong hinahangad na sinasadya. Ang landas mismo ay inilarawan bilang mahirap o nagdurusa. Hindi ito nangangahulugan na ito ay isang landas ng pagdurusa at walang kasiyahan. Sa kabaligtaran, ito lamang ang landas sa totoo, pangmatagalang kagalakan. Ngunit mahirap ito sapagkat hinihiling natin na lumaban sa ating likas na pagkahilig. Hinihingi nito ang sakripisyo. Kinakailangan nito sa amin na ailatag ang aming pagmamataas, ang aming pagiging sapat sa sarili, at ang aming sariling mga agenda. Ito ay isang landas na madalas na sumasalungat sa daloy ng mundo, at dahil doon, kung minsan ay maaari itong malungkot. Ang mga tao ay nasa kabilang kalsada. Gayunpaman, ito ang landas na nilakad ng pananampalataya, isang landas na nag-iilaw hindi sa mga kumikislap na ilaw ng mundo, ngunit sa pamamagitan ng matatag, mapagmahal na presensya ng Diyos mismo. Mahirap ito sapagkat ito ang landas ng pagbabagong anyo, at ang pagbabagong anyo ay hindi madali. Ito ang landas ng atleta na nagdidisiplina sa kanilang katawan para sa premyo, ang landas ng mag-aaral na tumatagal ng kasiyahan para sa isang mas malaking hinaharap. At ang pinakamahalaga, hindi ito isang landas na ating nilalakad mag-isa. Ang dahilan na ito ay humahantong sa buhay ay dahil si Hesukristo ay hindi lamang sa pagtatapos ng landas, siya ang landas. Nilalakad niya ito sa amin. Ang kahirapan ay natutugunan ng kanyang biyaya, ang kalungkutan ay napuno ng kanyang presensya, at ang sakripisyo ay naipalabas ng hindi mababago na gantimpala ng pagkilala sa kanya. Ang malawak na kalsada ay isang paglalakbay na malayo sa Diyos. Ang makitid na kalsada ay isang paglalakbay sa mismong puso ng Diyos. Ngunit bakit? Bakit ang pagpili na ito? Bakit hindi isang mapagmahal na Diyos na ilagay ang lahat sa makitid na landas sa buhay? Ang sagot ay bumalik sa simula, sa puso ng kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at mamahalin. Tungkol ito sa kalayaan na pinili. Sa Hardin ng Eden, ang Diyos ay lumikha ng isang paraiso para kina Adan at Eva. Ibinigay niya sa kanila ang lahat na maaari nilang kailanganin at, pinakamahalaga, ibinigay niya sa kanila ang kanyang presensya. Naglakad siya kasama nila sa cool ng araw. Ito ay isang perpektong relasyon. Gayunpaman, inilagay niya ang dalawang puno sa hardin, ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Binigyan lamang niya sila ng isang utos, huwag kumain mula sa pangalawang puno. Ang punong ito ay hindi isang bitag. Ito ay isang simbolo ng pagpili. Ito ang paraan ng Diyos na bigyan ang sangkatauhan ng dignidad ng malayang kalooban. Sapagkat ang pag-ibig, upang maging totoo, ay dapat na mapili. Ang isang robot na na-program upang sabihin ang "I love you" ay hindi nagmamahal. Ang mga salita nito ay walang kahulugan. Nais ng Diyos ang isang pamilya, hindi isang hukbo ng mga automatiko. Gusto niya ang mga anak na lalaki at anak na babae na pipiliin na mahalin siya, magtiwala sa kanya, at maglakad kasama niya, tulad ng pinili niyang mahalin sila. Handa siyang ipagsapalaran ng heartbreak ng pagtanggi para sa posibilidad ng tunay, malayang binigyan ng pag-ibig. Ang pagtanggi na yon, ang mahalagang sandali ng pagpili, ay nagtakda ng kurso para sa lahat ng kasaysayan ng tao. Ang tanong ng ahas kay Eva ay hindi talaga tungkol sa isang piraso ng prutas. Ito ay isang banayad na kamamanghang bulong na idinisenyo upang lason ang kanilang pangunawa sa napaka-pagkatao ng Diyos. Sinabi ba talaga ng Diyos? Ito ay isang paanyaya na mag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos, na maghinala sa kanyang mga motibo, upang makita ang kanyang mapagmahal na hangganan hindi bilang isang proteksyon kundi bilang isang bilangguan. Ang pahiwatig ay ang Diyos ay pinipigilan ng isang bagay, na siya ay isang kosmikong killjoy na sinusubukan na limitahan ang kanilang potensyal at panatilihin ang mga ito mula sa kanilang tunay na kapalaran. Pagkatapos ay inalok sa kanila ng ahas ang kahalili, ang itinatag na pangako ng malawak na kalsada, ikaw ay magiging katulad ng Diyos, alam ang mabuti at masama. At narito, ang pangunahing tukso na sumasalamin sa mga edad. Ang pangako ng kabuuang autonomiya, ng self-deification. Ito ay ang mapang-akit na paniniwala na maaari tayong maging mga Panginoon ng ating sariling kapalaran, ang nag-iisang arbiter ng ating sariling moralidad, nang walang pangangailangan para sa Diyos. Ito ang pangunahing pagpipilian na tumutukoy sa dalawang landas. Ang makitid na landas ay ang landas ng tiwala.
Nabubuhay sa paniniwala na ang Diyos ay mabuti, na ang kanyang mga paraan ay mas mataas at mas matalino kaysa sa ating mga paraan, at ang kanyang mga utos ay hindi inilaan upang higpitan tayo ngunit upang gabayan tayo sa kapunuan ng buhay na kanyang dinisenyo para sa atin. Ito ang landas ng relational na pagpapakumbaba, na kinikilala ang aming masayang pag-asa sa ating lumikha, tulad ng isang bata na humahawak sa kamay ng kanilang ama. Ang malawak na kalsada, sa kaibahan, ay ang landas ng pagsandig sa sarili. Ito ay aspaltado sa magaspang na aspalto ng paniniwala na alam natin ang pinakamahusay, na ang ating kaligayahan ay isang bagay na dapat nating sakupin para sa ating sarili, at ang tunay na kalayaan ay nangangahulugang malaya mula sa Diyos kaysa sa libre sa Diyos. Ito ang landas ng pagmamataas, na laging naghihiwalay. Bawat solong araw, sa 1,000 maliit at malalaking desisyon, nakatayo kami bago ang parehong dalawang puno. Magtiwala ba tayo sa pagkakaloob ng Diyos at ang kanyang kahulugan ng kung ano ang mabuti? O maaabot ba natin ang ating sariling pag-unawa, ang ating sariling kapangyarihan, ating sariling bersyon ng buhay? Kapag kinain ni Adan at Eva ang prutas, talagang nakakuha sila ng kaalaman sa mabuti at masama. Ngunit hindi ito napaliwanagan, karunungan na tulad ng Diyos na ipinangako sa kanila sa halip. Ito ay isang masakit, pang-eksperimentong kaalaman na kumalas sa kanilang pagiging walang kasalanan. Nalaman nila ang mabuti sa pamamagitan ng biglaang at sakit na kawalan nito. Alam nila ang ilaw sa pamamagitan ng kakilakilabot na kabuuan ng bagong kadiliman. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam sila ng kahihiyan isang malalim, pagkakalantad sa antas ng kaluluwa. Sinubukan nilang takpan ang kanilang kahuberan sa mga dahon ng igos, isang walang saysay na pagtatangka ng tao na ayusin ang isang espiritual na problema. Nagtago sila mula sa piling ng mismong Diyos na dati nilang lumakad sa perpekto, bukas na puso na lapid. Ang takot ay pumasok sa puso ng tao, at kasama nito, sisihin. Sinisi ni Adam si Eva, at sinisi ni Eva ang ahas. Ang perpektong pagkakaisa ay bali. Ito ang trahedya, hindi may iwasang kinalabasan ng pagpili ng malawak na kalsada. Nangangako ito ng kalayaan at kapangyarihan, ngunit naghahatid ito ng pagkaalipin at takot. Ipinangako nito ang pagka-Diyos, ngunit naghahatid ito ng kahihiyan. Ipinangako nito ang buhay, ngunit ito ay, tulad ng sinabi ni Jesus, ang kalsada na humahantong sa pagkawasak. Isang pagkawasak ay hindi kinakailangan ng apoy at asupri, ngunit ang mabagal, nakakagambalang pagkawasak ng kaluluwa, ang pagguho ng ating sangkatauhan habang tayo ay lumulubog pa at higit pa mula sa ating mapagkukunan ng buhay. Ang gawaing ito ng pagtalikod, ang deklarasyong ito ng kalayaan mula sa Diyos, ay ang tinatawag na kasalanan ng Biblia. Madalas nating bawasan ang kasalanan sa isang listahan ng mga patakaran na ating nasesira: huwag magsinungaling, huwag magnakaw, huwag manloko. At habang ang mga pagkilos na yun ay tiyak na pagpapahayag ng kasalanan, sila lamang ang mga sintomas. Ang sakit sa ugat ay ang orientation ng puso. Ang kasalanan, sa pangunahing, ay sinasabi sa Diyos, ang aking kalooban ay gagawin, hindi sa iyo. Ito ang pagtatangka na umupo sa trono ng ating sariling buhay, isang trono lamang siya ay kwalipikado upang sakupin. At nakikita natin ang mga nagwawasak na mga resulta ng pagpili na ito sa paligid natin at sa loob natin. Nakikita natin ito sa mga sirang relasyon, ang malaganap na pagkabalisa, walang katapusang at pagod na pagsisikap ng higit pa, ang malalim na pakiramdam na ang isang bagay ay panimula na mali sa mundo at sa ating sarili. Ito ang tanawin ng malawak na kalsada. Masikip, oo, dahil ito ang default na landas ng isang sangkatauhan na na-disconnect mula sa tagalikha nito. Ito ang landas ng hindi bababa sa paglaban, ang downstream na kasalukuyang ng ating nahulog na kalikasan, at hindi ito nangangailangan ng pagsisikap na manatili dito. Ngunit ang kwento ng Diyos ay hindi nagtatapos sa hardin ng sirang pakikisama. Ang kanyang pag-ibig ay hindi masyadong marupok na matalo ng ating paghihimagsik. Ang kanyang puso, kahit na nagdadalamhati, ay hindi lumaban sa kanyang mga anak. Sa mismong sandali ng paghuhusga, pagkatapos ng pagpili ay ginawa, mayroong isang bulong ng isang pangako na naka-embed sa sumpa. Isang pahiwatig ng isang plano sa pagsagip. Sa pakikipag-usap sa ahas, sinabi ng Diyos na ang mga anak ng babae ay maduraj ang ulo nito. Ito ay isang misteryoso ngunit malakas na foreshadowing.
Hindi niya pinabayaan sina Adan at Eva sa mga kahihinatnan ng kanilang pinili magpakailanman. Sa halip, nagsimula siyang magbukas ng isang plano ng pagtubos na sumasaklaw sa millennia, isang iskarlatang sinulid ng biyaya na pinagtagpi sa pamamagitan ng tela ng kasaysayan ng tao. Bumalik na siya, isang paraan para iwanan ng sangkatauhan ang malawak, nag-iisa na kalsada ng pag-asa sa sarili at hanapin ang makitid at nagbibigay buhay na landas ng pagpapanumbalik sa kanya. Ang plano na ito ay hindi isang simpleng pindutan ng pag-reset. Hindi ito maaaring. Ang pinsala ay masyadong malalim, ang sugat ay masyadong malubha. Ang hustisya ng isang banal na Diyos ay kailangang masiyahan, at ang pag-ibig ng isang mahabagin na Ama ay kailangang ipahayag. Mangangailangan ito ng isang hindi maiisip na sakripisyo. Mangangailangan ito ng Diyos mismo na lumakad sa pagkawasak ng ating mundo, maglakad sa maalikabok na mga kalsada ng ating pag-iral, at magtayo ng tulay sa buong kalungkutan na nilikha natin. Ang tulay na ito, sa ganitong paraan pabalik, ay magkakaroon ng isang pangalan. At ang pangalang yun ay si Jesus. Ngunit bago natin tunay na maunawaan ang bigat ng pangalang yun, ang manipis na kapangyarihan at kagandahan na nakapaloob sa loob nito, dapat nating maunawaan ang mundong pinasok niya. Hindi lamang ibinaba ng Diyos ang solusyon na ito sa kalangitan na hindi napapahayag. Ang pangako ay bumulong sa hardin ay sumigaw ng mga siglo, lumalakas ng mas malakas at mas malinaw sa bawat pagdaan na henerasyon. Pumasok siya sa isang tipan, isang sagrado at nagbubuklod na pangako, kasama ang isang tao na nagngangalang Abraham. Nangako siyang gawin siyang ama ng isang mahusay na bansa, at sa pamamagitan ng bansang yon, ang lahat ng mga pamilya ng mundo ay mapalad. Ito ang simula ng Diyos na sadyang pinaghiwalay ang isang tao, hindi dahil mas mahusay o mas malakas kaysa sa sinumang iba pa, ngunit upang maging isang buhay, paghinga ng sisidlan para sa kanyang pangako sa mundo. Isang linya ng pamilya kung saan darating ang tagapagligtas. Pagkaraan ng mga henerasyon, sa pamamagitan ni Moises, binigyan ng Diyos ang taong ito ng kanyang batas. Ang 10 utos at lahat ng mga batas na sumunod ay hindi, tulad ng maraming naniniwala, isang hagdan na umakyat sa Diyos. Hindi sila kailanman sinadya upang maging isang paraan para sa amin upang kumita ng ating kaligtasan. Hindi, ang batas ay may ibang, mas malalim na layunin. Ito ay isang tool na banal na diagnostic. Ito ay tulad ng isang perpekto, hindi nababagabag na salamin na gaganapin hanggang sa mukha ng sangkatauhan. At sa salamin na yon, sa kauna-unahang pagkakataon, makikita natin ang buong saklaw ng ating pagkawasak. Nakikita natin ang dumi, ang mga smudges, ang malalim na bitak sa ating pagkatao. Inihayag ng batas ang perpektong pamantayan ng Diyos ng kabanalan at, sa parehong hininga, inihayag ang aming kumpleto at lubos na kawalan ng kakayahang matugunan ito. Ito ay napatunayan, na lampas sa anumang pag-aalinlangan, na ang aking gagawin, ay palaging humahantong sa pagkabigo at bali. Ito ay dinisenyo upang ihinto namin ang pagsubok sa aming sariling lakas, upang maiyak tayo, hindi ko ito magagawa. Kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng isang tagapagligtas. Sa tabi ng batas, itinatag ng Diyos ang isang sistema ng mga sakripisyo. Sa loob ng maraming siglo, ang hangin sa mga korte ng templo ay makapal na may amoy ng usok at ang katotohanan ng dugo. Ito ay isang mabagsik, pare-pareho, at visceral na paalala ng gastos ng kasalanan. Malinaw ang prinsipyo, ang sahod ng kasalanan ay kamatayan. Ang isang buhay ay kailangang ibigay upang magbayad para sa espiritual na kamatayan na dulot ng paghihimagsik. Ngunit sa kanyang awa, pinayagan ng Diyos ang isang kapalit. Ang isang inosenteng hayop, isang kordero na walang kapintasan, ay maaaring ihandog sa lugar ng makasalanan. Ang sistemang ito ay isang placeholder, isang anino na tumuturo sa isang mas malaking katotohanan. Ang bawat sakripisyo na tupa ay isang stand-in, isang tala ng pangako para sa isang pagbabayad sa hinaharap na ang Diyos lamang ang maaaring gumawa. Itinuro nito ang Israel, at sa pamamagitan nito ang mundo, dalawang kritikal na katotohanan. Una, ang iyong kasalanan ay nakamamatay na seryoso at nangangailangan ng isang pagbabayad na hindi mo kayang bayaran. At pangalawa, ang Diyos, sa kanyang pag-ibig, ay magbibigay ng kapalit. At sa gayon, sa libu-libong taon, ang sangkatauhan ay nabuhay sa pag-igting na ito. Nagkaroon sila ng pangako ng isang tagapagligtas,
ang salamin ng batas na nagpapakita sa kanila ng kanilang pangangailangan para sa isa, at ang anino ng mga sakripisyo na tumuturo sa kung paano niya may save ang mga ito. Ang mga propeta ay nagsalita ng may pagtaas ng kailanawan tungkol sa darating na hari na ito, ang tagapaglingkod na ito, na masugatan para sa ating mga pagsalangsang at durog para sa ating mga kasamaan. Ang entablado ay itinakda, ang escarlate na thread ng biyaya, na nagsimula sa hardin, ay naghabi ng daan sa pamamagitan ng mga hari at mga paupers, propeta at pari, na humahantong sa isang tiyak na sandali sa kasaysayan. Pagkatapos, sa tinatawag ng Biblia na kapunuan ng oras, ang anino ay nagbigay daan sa sangkap. Ang pangako ay naging isang tao. Ang walang hanggan, walang tigil na Diyos, ang mismong salita na nagsalita ng mga kalawakan, ay hindi napapansin. Siya ay naging isa sa amin. Ito ang misteryo ng pagkakatawang tao. Ang tagalikha ay pumasok sa kanyang sariling nilikha, hindi bilang isang pagsakop sa pangkalahatan o isang hindi mapag-aalinlanganan na hari, ngunit bilang isang walang magawa na sanggol, na ipinanganak sa kahirapan at pagiging malalim. Ang Diyos na nagpapanatili ng universo ay nakakulong sa kanyang sarili sa isang sinapupunan, ay nakabalot sa mga nakamamanghang damit, natutong lumakad, nakaramdam ng gutom at uhaw, kagalakan at malalim na kalungkutan. Siya ay naging ganap na tao. Kailangan niyang maging isa sa atin upang tumayo sa aming lugar. Ngunit siya rin ay ganap na Diyos. Kailangan siya ay, para sa kanyang buhay at kamatayan na magkaroon ng walang hanggan na halaga na kinakailangan upang magbayad ng isang walang hanggan na utang. Hindi lang siya namatay, dumating siya upang mabuhay. Sa 33 taon, lumakad si Jesus sa makitid na landas ng perpektong pakikipag-ugnay sa Ama. Nabuhay siya ng isang kumpletong tiwala, perpektong pagsunod, at pag-ibig sa radikal, na ipinapakita sa amin kung ano ang laging nilalayo ng sangkatauhan. Siya ang pangalawang Adan, at kung saan nabigo ang unang Adan sa isang perpektong hardin, nagtagumpay si Jesus sa isang sirang mundo, na nakaharap sa bawat tukso na kinakaharap natin, ngunit walang kasalanan. Siya ang perpekto, walang talo na kordero ng Diyos, nabubuhay ang buhay na dapat nating mabuhay, naghahanda na mamatay ang kamatayan na nararapat nating mamatay. At sa kasukdulan ng kasaysayan ng tao, sa isang maalikabok na burol sa labas ng Jerusalem, ang paghahanda na iyon ay nakamit ang layunin nito. Ang krus ay hindi isang aksidente. Ito ay hindi isang martir sa politika o isang trahedya na pagtatapos sa buhay ng isang mabuting tao. Ito ay isang banal na appointment. Ito ang dahilan ng salita ay naging laman. Ang lahat ng kasaysayan, lahat ng mga hula, ang lahat ng mga sakripisyo ay humahantong sa nag-iisang, brutal, magandang sandali. Dito, sa instrumento na ito ng pagpapahirap, ang pinakamalalim na transaksyon sa kasaysayan ng cosmos ay magaganap. Tinatawag ito ng mga teologo na mahusay na palitan. Ito ang puso ng mabuting balita. Sa krus na iyon, si Jesus, na walang alam na kasalanan, ay naging kasalanan para sa atin. Isipin mo yan, ang lahat ng paghihimagsik, lahat ng pagiging makasarili, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng pagmamataas, lahat ng pagkawasak ng sangkatauhan past, kasalukuyan, at hinaharap ay natipon at inilagay sa Kanya. Siya ay kusang kinuha ang buong bigat ng aming kolektibong kadiliman sa Kanyang sariling pagkatao. Siya ang naging mismong bagay na antethetiko sa banal na kalikasan ng Diyos. At kapalit, inalok niya sa amin ang Kanyang pagiging perpekto, ang Kanyang perpektong talaan ng pagsunod, ang Kanyang 33 taon ng walang putol na pakikipag-ugnay sa Ama, ang Kanyang katwiran inaalok ito sa amin. Ito ay tulad ng isang cosmic legal transfer. Ang aming bankrupt account, na napuno ng walang katapusang utang ng kasalanan, ay pinalitan para sa Kanyang walang hanggan na mayaman na account ng perpektong katwiran. Kinuha niya ang aming marumi, sinag ng kasalanan na basahan, at binihisa niya kami sa Kanyang dalisay na puting balabal. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Kanyang perpektong buhay. Hindi niya maibigay ang wala siya. Kailangang kumita siya ng perpektong tala bilang isang tao, bilang kinatawan natin, upang makredit niya ito sa amin. Ang krus ay kung saan hinalikan ng perpektong hustisya ng Diyos at ang Kanyang hindi nababagay na awa. Hiniling ng Kanyang katarungan na ang kasalanan ay parusahan ng kamatayan. Walang kompromiso, walang pagwawalis nito sa ilalim ng alpombra. Ang utang ay kailangang bayaran ng buo.
Ngunit ang kanyang awa ay nagnanais na mailigtas ang mga taong mahal niya. Kaya, sa krus, ibinuhos ng Diyos ang Ama ang buong tasa ng kanyang matuwid na galit laban sa kasalanan, hindi sa atin, ngunit sa kanyang sariling minamahal na anak, na tumayo sa ating lugar. Sinisip-sip ni Jesus ang lahat. Ang pisikal na paghihirap ng pagpapako sa krus ay kakilakilabot na lampas sa aming pag-unawa ang pag-aagaw na sumakay ng laman mula sa buto, ang korona ng mga tinik, ang mga kuko ay naghihiwalay ng mga nerbiyos, ang mabagal, nakakabagabag na proseso ng paghihirap. Ngunit ang totoong kakilakilabot ng krus ay hindi pisikal, ito ay espiritual. Para sa una at tanging oras sa lahat ng kawalang hanggan, nakaranas si Jesus ng paghihiwalay mula sa Ama. Ang isa na umiiral sa isang perpekto, walang putol na bono ng pag-ibig mula sa bagoang oras ay nagsimula, sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Iyon ang sigaw ng impyerno. Iyon ang espiritual na kamatayan na nakuha namin sa hardin. Naranasan niya ang buo, nakasisindak na bunga ng ating kasalanan, ganap na pag-abandona sa pamamagitan ng mapagkukunan ng lahat ng buhay at kabutihan. Ininom niya ang tasa ng ating paghuhusga hanggang sa huling pagbagsak, upang hindi na natin kailangang. At nang kumpleto ang pagbabayad, nang ganap na nasiyahan ang utang, sinalita niya ang kanyang pangwakas na mga salita mula sa krus, tapos na. Hindi ito ang sigaw ng isang biktima na nagbitiw sa kanyang kapalaran. Ito ay ang matagumpay na dagandong ng isang tagumpay na nagpapahayag ng kumpletong gawain. Ang salitang Greek, tetelestai, ay isang karaniwang term na ginamit sa commerce. Isinulat ito sa mga panukalang batas ng utang nang buo silang mabayaran. Ano ang natapos? Ang paghahari ng kasalanan, ang kapangyarihan ng kamatayan, ang sistema ng sakripisyo ng mga anino. Ang utang mo at ako ay may utang sa Diyos ay naselyohang, isang beses at para sa lahat, bayad ng buo. Ang krus, na tumingin sa mundo tulad ng panghuli pagkatalo, ay sa katunayan ang panghuli tagumpay. Ito ay ang lugar kung saan pinatay ng Diyos ang mga kapangyarihan ng kadiliman, nagtagumpay sa kasamaan, at binili ang ating kalayaan gamit ang kanyang sariling dugo. Kaya't kapag pinag-uusapan natin ang tagumpay na ito, hindi lamang ito ang ilang abstract na teolohikal na ideya. Ito ang pinakapraktikal, nagbabago na katotohanan sa universo. Bago ang krus, ang sangkatauhan ay bihag. Isipin bilang isang bilanggo ng digmaan sa isang kampo ng kaaway. Ikaw ay nakasalalay sa pamamagitan ng mga kadena ng iyong sariling paggawa, pinapakain ka ng isang palaging jeta ng mga kasinungalingan at propaganda tungkol sa iyong sariling kawalang halaga, at napipilitan kang maglingkod ng isang malupit na bihag. Ang bihag na iyon ay kasalanan, at ang commander nito ay si Satanas. Hindi lamang natin gumawa mga kasalanan bilang nakahiwalay na mga pagkakamali, ipinanganak tayo alipin sa kasalanan. Ito ang aming likas na katangian, ang aming default na setting. Hindi ka lamang makapagpasya na maglakad palabas ng kampo. Ang mga tanikala ay masyadong malakas, ang mga pader ay masyadong mataas, at lantaran, na mahal namin ang aming bilangguan. Ang krus ay ang Divine Rescue Mission, ang panghuli na pagsalakay sa D-Day sa teritoryo ng kaaway. Si Jesus ay hindi lamang tumayo sa labas ng mga dingding at sumigaw ng mga naghihikayat na mga salita o nag-aalok ng isang programa sa tulong sa sarili. Binagsak niya ang mga pintuan. Pumasok siya sa kampo ng bilangguan mismo, at sa kanyang pagkamatay, sinira niya ang mismong kapangyarihan na pinanghawakan tayo. Inilalagay ito ni Apostol Pablo sa ganitong paraan sa Kolosas, ang Diyos ay tinanggihan ang mga pinuno at autoridad at inilagay sila upang buksan ang kahihiyan, sa pamamagitan ng pagtagumpay sa kanila. Mag-isip tungkol sa imaheng iyon. Hindi lang niya sila tinalo, pinahiya niya sa publiko ang mga ito. Kinuha niya ang mismong sandata na akala nila ang kanilang pinakadakilang hinubad niya sila ng kanilang autoridad sa amin. Ang listahan ng akusasyon na ang kaaway na gaganapin laban sa amin, ang mahabang talaan ng aming mga pagkabigo at paglabag, ay ipinaku sa krus kasama si Jesus. Nakansela ito. Ang legal na batayan para sa aming pagkondena ay lubos na nawasak. Ang dyablo ay walang lehitimong pag-angkin sa mga nasa kay Kristo. Ang naiwan niya ay panlilinlang. Hindi kanya madrag pabalik sa bilangguan, ngunit maaari siyang magsinungaling at bamulong at subukang kumbinsihin ka na hindi ka talaga umalis.
Ito ang dahilan kung bakit ang muling pagkabuhay ay ganap na hindi maaaring makipag-usap. Ang krus ng walang-walang laman na libingan ay isang trahedya lamang. Ito ang kwento ng isang mabuting tao, isang guro sa moral, na hindi makatarungan na pinatay ng isang tiwaling sistema. Ngunit ang pagkabuhay na mag-uli ay ang Diyos na pampublikong pahayag ng Ama sa buong cosmos, tinanggap ang pagbabayad. Sapat na ang sakripisyo, nakansela ang utang, ang aking anak ay matagumpay. Ang muling pagkabuhay ay ang banal na Amen, sa ito ay tapos na. Ito ang pangwakas na resibo, ang patunay ng pagbili para sa ating kaligtasan. Ito ang katibayan na ang kamatayan ay nawalan ng pagkantot, na ang libingan ay nawalan ng tagumpay. Dahil siya ay pinalaki mula sa mga patay ng kapangyarihan ng Diyos, ang kamatayan ay hindi na pangwakas na patutunguhan para sa atin, ngunit isang pintuan lamang sa kanyang harapan. Naglakad siya palabas ng libingan na iyon, hindi bilang isang multo o espiritu, ngunit sa isang niluwalhati na pisikal na katawan, ang mga first fruits ng isang bagong nilikha. At sa paggawa nito, ginagarantiyahan niya ang aming sariling muling pagkabuhay. Pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa akin, narito, ngayon. Dahil sa krus at walang laman na libingan, muling isinulat ang aming buong pagkakakilanlan. Hindi ka na tinukoy ng iyong mga pagkabigo. Hindi ka tinukoy ng iyong mga kahinaan, ang iyong mga nakaraang pagkakamali, ang mga kasalanan na nagawa laban sa iyo, o ang mga label na sinusubukan ng mundo na ilagay sa iyo. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi makasalanan, adik, kabiguan, o hindi mapag-aalinlangan. Ang iyong pangunahing pundasyon, hindi matitinag na pagkakakilanlan ay ngayon kay Kristo. Ikaw ay naging espiritual na pinagsama sa Kanya sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ang matanda sa iyo, ang isa na inalipin sa kasalanan at sa ilalim ng pangungusap ng kamatayan, ay ipinako sa Kanya. Ang pagkakakilanlan na iyon ay patay at inilibing. At ang bago sa iyo, ang buhay na buhay sa Diyos, ay pinalaki kasama niya upang maglakad sa isang ganap na bagong uri ng buhay. Hindi lamang ito patula na wika, ito ang truest na bagay tungkol sa iyo kung inilagay mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi ito nangangahulugang hindi pa rin tayo magpupumilit. Ang digmaan ay nanalo, ngunit may mga laban pa rin upang labanan sa lupa. Ang kaaway ay na-disarm sa kanyang tunay na awtoridad, ngunit siya pa rin ang umikot, bumaril ng nagniningas na mga darts ng akusasyon at panlilinlang. Sinusubukan na kumbinsihin tayo na ang aming mga dating kadena ay patuloy pa rin, na tayo ay mga bilanggo pa rin. Ngunit nagbago ang pangunahing katotohanan. Bago si Kristo, ang kasalanan ay ating Panginoon, at wala tayong pagpipilian kundi sumunod. Ngayon, ito ay isang nagkasala lamang, isang hindi kanais-nais na squatter na walang legal na karapatan sa pag-aari. Hindi na kami obligadong sundin ang mga utos nito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, na ngayon ay naninirahan sa atin dahil sa tapos na gawain ni Kristo, mayroon tayong kakayahan sa unang pagkakataon upang sabihin na hindi, magkasala at oo, sa katwiran. Ang kalayaan na binili sa krus ay hindi lamang isang pangako sa hinaharap, ito ay isang kasalukuyang kapangyarihan upang mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos, hindi sa takot, ngunit sa isang mapagmahal, nagpapasalamat na tugon sa isa na nagbigay ng lahat para sa atin. At ito ang malalim na pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon at isang relasyon sa buhay na Diyos. Ang relihiyon ay nagbibigay sa iyo ng isang listahan ng mga patakaran na dapat sundin upang subukan at gawing katanggap-tanggap ang iyong sarili sa Diyos. Ipinapahayag ng Ebanghelyo na dahil kay Jesus, ikaw ay tinanggap na ng Diyos. Sinasabi ng relihiyon, gawin ang mga bagay na ito, at baka mamahalin ka ng Diyos. Sinasabi ng Ebanghelyo, mahal ka ng Diyos, sa makatuwid maaari mo na ngayong gawin ang mga bagay na ito. Tingnan ang pagkakaiba, ang pagganyak ay ganap na na-flip. Hindi kami sumunod upang makapasok sa pamilya, sumusunod tayo dahil tayo ay sa pamilya. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos upang kumita ng ating kaligtasan, pinagsisilbihan namin siya dahil na-save na tayo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang alipin na nagsisikap na kumita ng kanyang panatilihin at isang minamahal na anak na lalaki o anak na babae na masayang tumutulong sa paligid ng bahay ng kanilang ama. Ang mga pagkilos ay maaaring minsan ay mukhang pareho mula sa labas, ngunit ang puso, ang pagganyak, ang buong panloob na katotohanan, ay magkahiwalay sa mundo. Dito napakarami sa atin ang nakakulong.
Naniniwala kami sa krus para sa ating katwiran. Sa sandaling ito ay ipinahayag na matuwid sa harap ng Diyos, ngunit sinisikap nating mabuhay ang buhay na Kristiyano sa ating sariling lakas para sa ating pagpapakabanal, ang patuloy na proseso ng pagiging mas katulad ni Kristo. Bumalik kami sa isang mindset na batay sa pagganap. Sa palagay namin, okay, nakuha ako ni Jesus sa pintuan, ngunit ngayon ay nasa akin na manatili sa kanyang mabuting biyaya. Kailangan kong maging sapat na mabuti. Kailangan kong basahin ng sapat ang aking Biblia, manalangin ng sapat, labanan ang tukso na sapat. At kapag nabigo tayo, na hindi natin maiiwasang gawin, ang mga kaaway ay nag-iikot. Bulong niya sa mga luma, pamilyar na kasinungalingan, kita niyo. Hindi ka talaga nagbago, ikaw ay isang pandaraya. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi magpupumilit na ganito. Ang Diyos ay dapat na mabaigo sa iyo. At kung ang ating pagkakakilanlan ay nakaugat sa aming pagganap, maniniwala tayo sa Kanya. Kami ay maduraj ng pagkakasala at kahihiyan. Ngunit kung ang ating pagkakakilanlan ay nakaugat sa tapos na gawain ni Kristo, mayroon tayong ibang tugon. Kapag natitisod tayo, hindi natin kailangang itago sa kahihiyan. Maaari tayong tumakbo sa ang Ama, hindi mula sa Kanya. Maaari tayong sumang ayon sa Kanya na nagkagulo tayo, aminin ang ating kasalanan, at matanggap ang Kanyang kapatawaran at paglilinis, na Siya ay tapat at lamang na ibigay. At pagkatapos ay bumalik tayo, hindi sa ating sariling lakas, ngunit sa pamamagitan ng pagkapit sa Kanya. Ipinapaalala namin sa ating sarili ang katotohanan, ang aking paninindigan kasama ang Diyos ay hindi batay sa aking pagganap ngayon. Ito ay batay sa perpektong pagganap ni Kristo para sa aking ngalan, 2000 taon na ang nakalilipas. Ang aking pagtanggap ay hindi marupok, ito ay walang hanggan na ligtas, na tinatakan ng Kanyang dugo at ginagarantiyahan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Ito ay kung paano mo labanan ang labanan. Ito ay isang labanan para sa iyong pinaniniwalaan, isang labanan na pangunahing nag-isip sa iyong isip. Nais ng kaaway na panatilihin kang nakatuon sa iyong sarili, ang iyong mga pagkabigo, iyong mga kahinaan, iyong damdamin. Nais ng Diyos na ituon mo si Kristo, ang Kanyang tagumpay, ang Kanyang lakas, Kanyang mga pangako. Ito ang ibig sabihin na, kunin ang bawat pag-iisip na bihag na sundin si Kristo. Nangangahulugan nito na aktibong hamanin mo ang mga kasinungalingan sa katotohanan. Kapag dumating ang isang pag-iisip ng pagkondena, kontra mo ito sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1, kaya't ngayon ay walang paghatol para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Kapag ang isang pag-iisip ng takot tungkol sa hinaharap ay sumalakay sa iyo, kontra mo ito sa pangako ng Diyos na hindi Kanya iiwan o hindi ka pababayaan. Kapag nakakaramdam ka ng mahina at walang kakayahang, ipinahayag mo na magagawa mo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Literal na binabawi mo ang iyong utak upang mapatakbo batay sa katotohanan ng Diyos, hindi ang panlilinlang ng kaaway o ang iyong nagbabago na damdamin. Hindi ito isang beses na desisyon, ito ay pang-araw-araw, kung minsan sandali by moment, piniling lumakad sa katotohanan kung sino ka ngayon. Ito ay tungkol sa pag-aaral na mabuhay bilang isang mamamayan ng langit habang ang iyong mga paa ay nasa mundo pa rin. Isipin ito tulad nito. Kung binigyan ka ng pagkamamamayan sa isang bago, kamanghamanghang bansa, bibigyan ka ng isang bagong pasaporte. Ang pasaporte na yun ay nagbabago agad sa iyong legal na katayuan. Mayroon kang mga bagong karapatan, bagong proteksyon, isang bagong pagkakakilanlan. Ngunit maaari mo pa ring magkaroon ng iyong mga dating gawi, ang iyong dating tuldik, ang iyong dating paraan ng pag-iisip. Ang proseso ng pagiging isang mamamayan sa iyong puso at isipan ng pag-aaral ng bagong wika, pagyakap sa bagong kultura, at pamumuhay ng iyong bagong pagkakakilanlan gumagalaw ng oras. Sa parehong paraan, sa sandaling inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo, inilipat ka mula sa kaharian ng kadiliman sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Ang iyong espiritual na pasaporte ay naselyohang, binayaran ng buo, at mamamayan ng langit. Ngayon, ang paglalakbay ng pagpapakabanal ay ang proseso ng pag-aaral upang mabuhay tulad ng isa. Ito ay tungkol sa pag-align ng ating mga saloobin, ating mga salita, at ang ating mga aksyon na may kamanghamanghang katotohanan ng ating bagong pagkamamamayan. Kaya, ano ang ibig sabihin ng malaman ang wika at ang mga kaugalian ng bagong kaharian na ito? Ang wika ng langit ay hindi Ingles o Greek o Hebreo,
Ito ang wika ng pananampalataya. Natututo itong magsalita kung ano ang sinasabi ng Diyos, sa halip na kung ano ang sumisigaw sa atin ng ating mga kalagayan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtingin sa isang bundok ng isang problema at nagsasabing, imposible ito, at tinitingnan ito at sinasabi, ang aking Diyos ay dalubhasa sa imposible. Ito ang kasanayan sa pagsasalita ng mga pangako ng Diyos ng malakas, ng pagpuno ng ating isip at bibig ng banal na kasulatan, upang kapag ang presyon ay nasa, ang lalabas ay ang wika ng ating tunay na tahanan. Ang kultura ng langit ay pantay na radikal. Ito ay isang kultura ng mga baligtad na halaga kumpara sa mundo. Sinabi ng mundo ang pinakadakila ay ang pinaglingkuran, sinabi ng kaharian na ang pinakadakila ay ang naglilingkod. Sinasabi ng mundo na protektahan ang iyong sarili sa lahat ng mga gastos, sinasabi ng kaharian na mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, at kahit na mahalin ang iyong mga kaaway. Pinahahalagahan ng mundo ang lakas, kapangyarihan, at impluwensya, pinahahalagahan ng kaharian ang pagpapakumbaba, kaamuan, at pag-asa sa Diyos. Ang pamumuhay nito ay kung saan ang goma ay nakakatugon sa kalsada. Ito ay aktibong pagpili upang magsagawa ng kultura ng iyong bagong pagkamamamayan. Kapag ang isang katrabaho ay naninira sa iyo, ang kultura ng lumang bansa ay humihiling ng paghihiganti o, kahit papaano, kapaitan. Ngunit bilang isang mamamayan ng langit, mayroon kang ibang code ng pag-uugali. Mayroon kang pagkakataon, binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, upang pumili ng kapatawaran, manalangin para sa taong yon, upang malampasan ang kasamaan ng may kabutihan. Ito ay nakakaramdam ng hindi likas. Mahina ang pakiramdam sa ating dating paraan ng pag-iisip. Ngunit sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos, ito ang pangwakas na pagpapakita ng lakas at kalayaan kalinisan mula sa paniniil ng kapaitan at paghihiganti. Kapag tinutukso kang mag-alala tungkol sa probisyon, pinaalalahanan mo ang iyong sarili sa mga kaugalian ng iyong bagong tahanan, alam ng aking ama kung ano ang kailangan ko. Pinapakain niya ang mga ibon ng hangin at damit ang mga liryo ng bukid. Gaano pa siya mag-aalaga sa akin? Pagkatapos ay aktibong pumili ka ng kabutihang loob, kahit na naramdaman mong kaunti ka, sapagkat iyon ang pangunahing halaga ng kultura sa kaharian ng Diyos. Ang prosesong ito ng acculturation ay hindi isang bagay na nag-iisa natin. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay hindi lamang nagbigay sa amin ng isang bagong pasaporte at isang libro ng panuntunan at sinabi sa amin na malaman ito. Binigyan niya tayo ng banal na espiritu upang maging gabay sa ating indwelling, ang ating banal na tagapagturo. Siya ang isa na isinalin ng mga hiwaga ng Diyos para sa atin. Siya ang nagpapaalala sa atin ng mga salita ng hari kapag nakalimutan natin. Siya ang nag-aakusa sa atin kapag nababalik tayo sa dialekto ng matandang bansa ang wika ng tsismis, reklamo, o takot at malumanay na itinutuwid tayo, na nagtuturo sa atin na magsalita ng wika ng buhay at katotohanan. Siya ang gumagawa ng pagkatao, prutas sa kultura, ng ating bagong tinubuang bayan sa atin, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang aming trabaho ay hindi upang makabuo ng prutas na ito sa pamamagitan ng manipis na lakas, ngunit upang manatiling konektado sa puno ng ubas, upang makipagtulungan sa gawain ng Espiritu sa atin. Ito ay isang pang-araw-araw na pagsuko, isang pang-araw-araw na pagpipilian upang makinig sa kanyang gabay sa ingay ng mundo, ating laman, at kaaway. At mangyaring pakinggan ito, magkakamali ka. Mali ang accent. Minsan ay default ka sa luma, pamilyar na kaugalian, lalo na kung pagod ka o ma-stress. Hindi ito tanda na binawi ang iyong pagkamamamayan. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay isang manlalakbay pa rin, isang expatriate na nakatira sa isang dayuhang lupain. Kapag natitisod ka, huwag hayaang kumbinsihin ka ng kaaway na ikaw ay isang pandaraya at hindi kabilang. Iyon ang kanyang pangunahing taktika. Sa halip, tingnan ito bilang isang pagkakataon. Tumakbo sa iyong hari. Ang trono ng Diyos ay hindi isang tribunal para sa pagkondena, ngunit isang trono ng biyaya kung saan makakahanap tayo ng awa at tulong sa ating pangangailangan. Kumpisal ang iyong slip-up, tanggapin ang kanyang palaging magagamit na kapatawaran, at tanungin ang iyong gabay, ang banal na espiritu, na turuan ka ulit. Ang bawat natitisod ay nagiging isang aralin sa biyaya.
Ang bawat kabiguan ay nagiging isang pagkakataon na umasa ng higit pa sa kanyang lakas. Ito ang ritmo ng pagpapakabanal, hindi isang tuwid, paitaas na linya ng perpektong pagganap, ngunit isang spiral ng pagsisisi, biyaya, at paglaki, palaging umiikot pabalik sa paanan ng krus, at palaging lumalapit sa gitna ng Ama. Ang layunin ay hindi agarang pagiging perpekto, ngunit sinasadyang direksyon. Sinadya mo ba, kahit na hindi perpekto, na naghahangad na mabuhay bilang isang mamamayan ng langit ngayon? Kaya, habang ipinagpapatuloy mo ang paglalakbay na ito, ang tanong ko para sa iyo ay ito, ano ang isang halaga ng kultura, ng langit sinasadya mong subukang isagawa sa linggong ito? Ipaalam sa amin lahat sa mga komento sa ibaba upang maaari nating hikayatin ang isa't isa. Kung nakatuon ka sa prosesong ito ng pagbabagong anyo, siguraduhin na mag-subscribe ka at i-ring ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng isang hakbang, at makikita kita sa susunod na video. Ito si Marco.